Isang masakit na katotohanan. Pagkatapos gawin ng di umanong DDS supporters ito sa Mendiola, nangyari ang hindi inaasahang bad news kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halika at nitong tignan mga kaibigan. Kinaka-confirm natin na ito ay Pro Duterte supporters dahil nga nandito si Atty. Ferdinand Topacio at yung kanilang isinisigaw ay Pro Duterte. May kasabihan, ang kasamaan at kaguluhan ay nagbubunga ng kaguluhan at kasamaan. Galatia 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lukuhin, sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Masakit na katotohanan ang nangyari sa Mendiola at kay dating Pangulong Duterte. Simula pa lang masakit na. Alam natin na kapag ang binhi ay kasamaan, ang ani ay hindi kapayapaan. Kaya nangyari ito sa Mendiola, isang araw na dapat ay mapayapang protesta, pero nauwi sa kaguluhan. At ang masakit, hindi lang kalsada ang duguan, kundi pati ang pangalan ng ilang kilalang personalidad. Ang may pakanaraw ay di umano'y DDS o ibang puwersa. Kalayaan kontra korupsyon ang nag-organisa raw ng protesta, pero biglang may dumating na mga kabataan sakay ng TL300 van, hindi kilala ng grupo, biglang silang sumigaw ng Duterte, Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-kilos protesta doon sa Liwasang Bonifacio, na nagmarcha patungo dito sa may Moraita Recto. Ang target sana nila ay Mendiola, pero naharang sila ng mga pulis, kaya nagmistulang war zone, nagliparan yung mga bato, kahoy, bote at mga dumi ng tao na ibinabato ng mga kabataang lalaki dito, na kanina ay may nakita pa tayo na may mga minor de edad. Sila ay kasama sa mga nagmarcha mula doon sa Liwasang Bonifacio. Ang mga kabataang ito ay pawang mga nakatakip ang mukha ng damit at ilan sa kanila ay kapansin-pansin niya. At dito sumabog ang tensyon. Mga bato ang lumipad, gulong ang sinunog at halos 200 na katao ang sugatan. Therefore, hindi ito basta simpleng rally, may tila nagmanipula. At iniimbestigahan ngayon ang mga pangalan: Ferdinand Topacio, PDP Laban spokesperson; Vic Rodriguez, dating executive secretary; Bernie Ang, PDP Laban NCR chair; at Harry Angping, dating kongresista na may kontrobersiya noong 2022 sa Bangkok. Kung nakikita niyo po yung aking footage, si Atty. Ferdinand Topacio, noong mga release na ito, sinasentila, iba yung sinasentila eh. At ito, kinaka-confirm natin na ito ay Pro Duterte supporters dahil nga nandito si Atty. Ferdinand Topacio at yung kanilang isinisigaw ay Pro Duterte. Nakaitim si Atty. Ferdy Topacio, no? Ito si Atty. Ferdinand Topacio. May mga kasama rin siya. Kasama niya. Alright, dito sige. nagmamata sila. Marami sila. Ilang daan ito. Siguro more than 200 people itong nakikita natin ngayon. Pero teka, hindi pa tapos ang sakit dito. Ang mas mabigat na balita. Habang mainit pa ang riot sa Mendiola, isa pang mas malaking balita ang lumabas mula sa Dahig. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinasuhan na ng ICC ng 3 bilang ng murder as crimes against humanity. 3 yugto ng buhay niya ang tinarget. 19 na biktima noong mayor siya ng Davao, 14 high-value targets noong presidente siya, at 45 victims ng barangay clearing oops. Therefore, ang kauna-unahang Asian ex-head of state na dinala sa ICC sa Dahig. Therefore, hindi lang ito chismis, ito'y pandaigdigang kaso. Habang ang mga DDS supporters ay bumubuo ng narrative ng political persecution, ang kanyang abogado ay nagsabi hindi daw siya fit to stand trial. Para sa iba, desperado ito. Pero para sa ilan, taktika para madili ang kaso. Pero kung totoo nga ang riot ay pakana para ilis ang mga mata ng bayan, pero ang ICC case ay tuloy pa rin, ibig sabihin may darating pang mas malaking yugto.
Kaya dito mga kaibigan pumapasok ang kaguluhan na walang katapusan. Mula sa kalye ng Menjola hanggang sa korte sa Dahig, iisa ang tema, kaguluhan. At kaguluhan ayon sa kasulatan ay magbubunga lamang ng higit pang kaguluhan hanggang ang bayan ay mapagod at sumigaw para sa totoong hustisya. Pero kahit na ganoon, may pag-asa sa gitna ng kasamaan. Ang ating Panginoon Hesus ang nagbibigay daan tungo sa tunay na kapayapaan. Galatia 2 verse 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin umibig at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito ang paalala, kahit gaano karumi ang mundo, mga kaibigan, ang ating Panginoon Kristo ang ating tanging pag-asa at ang ating tanging gabay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo sa panahon ng kaguluhan. Nakikita niyo po ang sakit, ang galit at ang kasamaan na umiikot sa aming bayan. Linisin niyo po ang aming mga puso at ibalik ang kapayapaan. Bigyan niyo po ng hustisya ang mga naaapi at ilantad mo ang katotohanan. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may pananampalataya na nakasentro lamang sa aming Panginoon Hesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanya lamang ang kapangyarihan at kaligtasan. Salamat po Panginoong Diyos na patuloy niyo pong inaalagaan ang bawat isa. Ganyan po ang dating Pangulo. Natulungan niyo Panginoon na lumabas ang katotohanan at nawa po'y siya rin po ay tanggapin kabilang kanyang personal na tagapagligtas. Patnubayan niyo po ang bawat isa at ang bawat mamayang Pilipino na tumalikod sa mga pagkakasala at harapin ang aming Panginoon Kristo bilang aming tunay na tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.